Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now on the 17th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Sa panahon natin ngayon, tila ang lahat ng mga bagay ay sinusukat na. At kapag po sinusukat natin ang bagay, gusto natin buntunan, gusto natin maramihan, gusto natin yung salitang more or unlimited. Kaya po kapag marami, ang tingin natin pinagpala. Kapag marami, kapag sobra, ang tingin natin ay successful o kaya naman magaling. Pero ganito ba ang sukatan natin ng mga bagay-bagay lamang na pinapahalagahan natin? Yung marami, yung sobra lamang. At kapag po kakarampot, kakaunti, parang walang silbi, parang patapon, parang basura. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, makikita natin na kahit yung kakarampot, kahit na yung kokonti, kapag po inialay sa Diyos, ito ay magiging sobra-sobra. Ito ay magiging labis. Sa ating unang pagbasa ngayon, nakita natin may nag-alay kay Propeta Elisha at inutusan niya ang kanyang alagad na ipakain ito sa mga tao. Nagulat po yung kanyang servant kasi ano naman ang magagawa ng 20 barley loaves para pakainin ang 100 people? Pero po, si Propeta Elisha ay buong nagtiwala na kayang pakainin ng 20 barley loaves ang 100 katao. At nangyari nga, sobra-sobra pa dahil ito ay iniyalay sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, ganoon din po. Ang daming sumunod sa ating Panginoon. At po, sinubok ng Panginoon ng kanyang mga alagad na pakainin o bigyan ng pagkain ang napakaraming tao. Sabi po ni Felipe, saan sila kukuha ng pangpapakain sa napakaraming tao? At mayroon pong nakita suggestion si Andres at sabi niya, may isang bata dito, may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero sabi niya, ano ang magagawa nito? Kakarampot, kakaunti. Pero sabi ng Panginoon, paupuin niyo sila. Ako nang bahala. Mga kapatid, yung kakarampot po na inalay ng bata, ibinigay niyang lahat kahit kakarampot sa tingin ni Andres ay naging daluyan itong kakaunti para maging pagpapala ng Diyos, daluyan ng pagpapala ng Diyos. At sa ganon, nangyari po ang napakagandang kwento ng pagpaparami ng tinapay at ng isda. At ito po ay nangyari nang dahil may nag-alay, may nagsakripisyo, may nagbigay ng kung ano yung mayroon siya, na sa tingin ng karamihan, insignificant, kakarampot, kakaunti, walang silbi. Subalit dahil ito ay inalay sa Diyos, ito ay naging daluyan ng milagro ng pagpapala. Kaya po sa sobrang dami po ng tao, sobrang dami din ang naging pagpapala mula sa Diyos. Lahat sila nakakain at nabusog at mayroon pang natirang 12 baskets. Mga kapatid, kapag ang Diyos po ang nagbigay, hindi lamang sapat, pero sobra-sobra, kahit na kakarampot pa yung ating iniyalay sa Diyos, susuklian ito ng Diyos ng labis-labis.
sobra-sobra. Remember, brothers and sisters, we can never outdo God's generosity. Napakamabuti ng Diyos at sa kabutihan ng Diyos, ibibigay niya yung pangangailangan natin at kapag siya'y nagbigay, sobra-sobra. Magtiwala lamang tayo. Kaya ano po ang ating itutugon sa kabutihan ng Diyos sa sobra-sobra? Una sa lahat, gratitude, pagpapasalamat sa pagiging mabuti ng Diyos sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat. Sa kabutihan ng Diyos na kung magbigay ay sobra-sobra. Sa kabutihan ng Diyos na alam niya at ipagkakaloob niya kung ano yung ating pangangailangan. Friends in the Lord, gratitude is the language of the heart. And this is the language of the heart because we acknowledge the kindness, the goodness, and the generosity of God in our lives. And so we are grateful because we experience the generosity, the goodness of God in our lives. Pangalawa, hindi lang pagpapasalamat, pero tayo rin ay magiging generous. Magbibigay din tayo. And so when we receive something, then we are also compelled and being possessed by the generosity of God to be generous also in sharing what we have received. And we acknowledge that the more we receive, the more that we are also asked by God to be generous in sharing our blessings to other people. And at the same time, we are not afraid to share because we know that the more that we share, the more that we will also receive from God. Kasi ganun po ang Diyos. Hindi kailanman nagpapatalo sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagiging mapagbigay. At yung ating pagbibigay, yung ating pagbabahagi, ay sumasalamin lamang sa kabutihan ng Diyos sa atin. And so we reflect, we mirror the goodness of God through our generosity. Kaya po, generosity is an act of the heart. Nagbibigay tayo kasi nagmumula yan sa puso na nagpapasalamat sa Diyos. And when we give without counting the cost. We give till it hurts. We give because we are simply grateful to the Lord. Matuto ding magbahagi. At kapag po tayo'y nagbahagi, kapag po tayo ay nagpapasalamat, ang panghuli po, maging mabuti, be good. Yan po yung tugon natin sa Diyos na sa sobra-sobra ng kabutihan niya sa atin, ang isang may tutugon na lang natin sa Kanya ay yung umayos tayo, yung maging mabuti rin tayo gaya ng Diyos. Brothers and sisters, God is so good. Kapag po nagbigay ang Diyos sobra-sobra, at tayong tumanggap, sana po yung itutugon natin ay magkaroon ng pusong marunong magpasalamat. Magkaroon din ng kakayanang magbigay kahit yung kakarumpot na mayroon tayo. Ialin natin yan, ibahagi natin sa iba. At panghuli, yung tayo maging mabuti sapagkat naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.